So ito mga sangkay kapapasok lang no. Ang dami po ngayong dinadampot na mga individual ng mga otoridad ng NBI at syempre ang isa sa pinakamalupit ay ang si Sara Diskaya. Pero maliban diyan mga sangkay, may mga iba po pong individual na titingnan po natin ngayon na kasama po sa mga dinampot. So, eto na nga mga sangkay no, nagkaanuhan na. Harapan na. Nagkadamputan na. Diyos mio Marimar. Mukhang totoo talaga ang sinabi ni Pangulong Marcos no na itong mga ito ay magpapasko po sa loob ng kulungan. Marami po sila. Tandaan po natin, wala pa po tayo sa Pasko. Ibig sabihin, may mga panahon pa na kung saan marami pong big fish ang makukulong. Bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is a very important topic na ating tatalakayin ngayon. Kasi nga po, may naganap mga sangkay. Eto. Kanina, naglabas nga po ng mga dokumento kung saan, ayon dito, Sara Diskaya, iba pa, ayan mga sangkay, may warrant of arrest na. Oh, ayan mga sangkay, no? So marami po ito, marami po hindi lamang po si Sara Diskaya, mayroon pa pong iba mga sangkay na mga involved dito na kasama po mga sangkay sa mga dinampot. Ayan, tignan po natin yung ibang mga pangalan. Ayan, ito mga sangkay. Ito yung isa. Sino ba to? Angeline. Ano to? Rimando ba to? Ayan. Ito, Maria Roma Angeline. Rimando. You are hereby commanded to arrest. Tapos meron pa and si Zara Rowena C. Diskaya. So marami po sila dito. Ayan ito pa, mga sangkay. You are hereby commanded to arrest Rodrigo Larete, Michael Awa, Joel Lumugdang, Harold John Villaver, Jafel Faunilan, Josephine Valdez Ranulfo Flores, Cesar Ryan Ubungan. Ito po yung mga listahan mga sangkay. Ayan sila. Presiding judge. Ayan mga sangkay. Wait. Ayan, nangunguna. Ay, nako po. Ngayon, mga sangkay, ito yung inilabas ni PBBM. Bago po maglabasan yung mga dokumento na yun, mga sangkay, ito ang sinabi ni Pangulong Marcos. At patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. At patuloy na... Yan po yung sinabi ng ating Pangulo. At para po sa inyong kaalaman, matagal na po itong korupsyon ha. Baka sabihin nyo, panahon lang po ni PBBM. During the time of PRRD, anong sinabi po niya dito? Rampant ang ghost project sa DPWH. November 6, 2020. Siya po mismo ang nagsalita niyan mga sangkay. Ayan, Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Ayan.
2020, sinabi na po yan ng ating dating presidente, pero ang tanong dyan, bakit wala pong naging aksyon? Pagdating kay PBBM, nabisto ulit ito, ginawa na po ni Pangulong Bongbong Marcos ng aksyon. Ngayon, ito po ang nangyari, mga sangkay. Ito, tingnan po natin. Ito, si Diskaya ay inaresto dito. Test na inisyu po laban sa inyo, Cesara Rowena C. Diskaya, ng Regional Trial Court, Branch 27, Lapu-Lapu City, Cebu, for criminal case number RLLP 25-01889-CR for violation of Section 3E of RA 3019 as amended. At yung warrant of arrest po na inisyu ng Regional Trial Court, Branch 27, Lapu-Lapu, Cebu City, for criminal case number RLLP-25-01890-CR4, malversation of public funds or property under Article 217 of the Revised Penal Code through falsification under Article 217 in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng magamit pabor or laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. May karapatan din po kayong kumuha ng sarili nyong abogado at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakaloob sa inyo ito ng gobyerno. Naiintindihan niyo po ba yung makarapatan nyo? Nais ko rin po ipaalala sa inyo na ang pagsaserve namin ng warrant na ito ay recorded gamit ang body-worn camera. Lungkot niya no? Oh, ngayon, after niyan mga sangkay, ito na po, nung dinampot na po siya. Happy, yes! Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Yak siya no? Alam niyo, aral po ito sa ating lahat mga sangkay, no? Sana sa lahat po ng mga kababayan po natin, eto, kita niyo ang nangyari. I'm very sure, mga sangkay, na nagsuisisi siya sa kanyang ginawang kasalanan. I'm sure mayroon po siya mga regrets, mga sangkay, kung bakit ito nangyari sa kanya o sa kanila, sa kanilang pamilya. Pero huli na ang lahat eh. So, ang pinakamagandang gawin niya dyan, makipagtulungan sa gobyerno, sabihin niya po lahat ng kanyang nalalaman, ilaglag ang dapat ilaglag. No? Kasi baka magaya siya kay ano eh. Sino pa tawag doon? Yung sa ano? PDAF dati? Yung PDAF scam? Well, mas malala to, mga sangkay, kasi mas marami to sila eh. Noon, isa lang eh. Ito marami po talaga. Try another way. Siya nang iyak, Try oh. another way lang. Wala eh. Okay. Ganun talaga. So, ngayon, mga sangkay, ito na siya. Ayan na, nakasuot na po ng uniforme. Makikita po yung lungkot sa kanyang mga kanyang mukha. Makikita yung lungkot sa kanyang mga mata. Grabe. Eto siya. Go. Grabe, no? Alam niyo, wala namang problemang magpayaman eh. Basta nasa tama lang na pamamaraan at walang nasasagasaan. Sana ganun po tayo, mga kababayan. Maging aral po sana ito sa ating lahat. Na tama ang umangat sa buhay. Pero yung makakasagasa ka na, kagaya po nito. Mga proyekto, naging ghost project. Bihira. O maliban dyan, ito pa, may dinampot pang isa, mga sangkay. Actually, marami sila ngayon na iniisa-isa na damputin. Roma Angela
Ito si Roma, Rimando. Nilabas ni Presiding Judge Nelson G. Lecon ng RTC Branch 27, Lapu-Lapu City, Cebu, ngayong araw, December 18, Wait. 2025. Sa kasong malversation of public funds or property, Article 217 of the Revised Penal Grabe, Code. no? Hindi ko alam kung nadamay lang to. Under Article 217, in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. Ito po ma'am ay walang piyasa po. At sa kasong violation of Section 3, Paragraph 3 of Republic Act 319, at ito naman po ma'am ay may piyasa ng 90,000 pesos. Ito, makakapagpiansa pa siya. Ayan, oh. Ito ay... Of Republic Act 319, at ito naman po ma'am ay may piyasa ng 90,000 pesos. May piyansa po siya, mga sangkay, 90,000. Pero yung kay Diskaya, wala po. Talagang sila po yung isa sa mga dun eh. Ma'am, ikaw po ay aming sasabihan ng iyong mga karapatan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magpasawalang tubo. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring maging pabor o laban sa iyo sa unang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado na magtatanggol sa iyo, mapapribado o publiko. Kung wala naman po kayong kakayanan, ang gobyerno po ang magbibigay o maglalaan para sa iyo. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong manggagamot o doktor na ayon sa iyong hiliman. Nung nahihilihan na kung wala ang mga Ayun na. Grabe. Hindi nila inasahan yan, mga sangkay. Sa mahabang panahon, nagkasasa sila sa pera. Not knowing na ang future matitimpok din sila. May damit na ba siya na yellow? Pasutin mo na siya ng damit dito. Ayan na. Nauna yung Pabigyan na mo na. Okay, so yan po ang nangyari ngayon. Nagkaroon na nga po ng damputan. Sino ang susunod? Ang pagkakaalam ko, may senador daw at may mga congressman susunod eh. Well, tingnan po natin. Anyway, mayroon po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.